Nung panahon pa ng, panahon ni, dating Pangulong Duterte. Paliwanag, dredging daw po nagsimula. Nung hindi kumikita sila sa dredging, dito na sila nagsimula dito sa mga flood control project. And, Oo. ano po ang tingin ninyo na maaring maging papel naman ng publiko dito sa issue na 'to? No, no. Yun na nga po, eh. So, And last year, Prof, because of this issue, I remember the president did his own way on how to get feedback, yung isumbong mo sa pangulo. Prof, do you think hmm, it's relevant and it helps para maibsan yung kaba or sama ng loob ng publiko sa flood control? Yun nga, Prof, eh, 'no, alam niyo ang nagiging issue ko dito hindi yung ingay sa social media, eh. Ang nagiging issue ko dito, bakit kailangan nating pagtalunan yung pera na ibinigay natin sa public official? Eh, taxpayers' money yan, dapat nga 'di ba, wala ng question diyan, dapat transparent ka, dapat any kind of project na ginagawa mo dapat nakikita ng taxpayer kasi pera natin 'yan, eh. Na I don't understand bakit every time na may nangungurap, may kurakot, so kung yung yun nga, Prof, eh, 'no, ang daming factor to even say na corrupt ang isang opisyal kahit sa isang flood control project, eh. And I think even former, auditor, and I think, parang may posisyon siya sa COA before, Heidi Mendoza po, Prof. Sabi niya Heidi po, Mendoza. even yung commissioners, I think parang isa sa mga commissioners, eh, nakasuhan na parang apparently kasabwat din sa flood control project. I think talagang malubha Yeah, na talaga yung issue kasi natin sa kasabwat corruption. na Prof, inano ng Prof, gobyerno kung yung gano'n ang proyekto. Prof, kung ganyan na nangyayari sa Pilipinas, paano ka magtitiwala kung ang COA is included, kung ang COA is designated under Constitution na isa siyang individual entity ng gobyerno to see check and balances. So pagka ito nangyari, tingin niyo po sa ganitong pangyayari na 'to, eh, di nasisira po ang, organisasyon at maaari pong mawalan pa ng ako personally, nawala na ako ng tiwala sa COA. Even if, yun lang pinakamataas na opisyal yung sangkot, pero parang ano po 'no, nawala na yung sense of check and Oo, balance. dapat So kasi yun nga, eh, eh. Tama po. Prof, ano reaksyon niyo dito 'no? Kasi last year, there was this interview kay Karen Davila with the yeah, ombudsman, I think Ombudsman Boying that time nung in-interview siya. Ang sabi niya po, ang flood control issue na 'to, last year pa ito submit sa Office of the Ombudsman. Pero inupuan ito at hindi niya alam kung bakit ito inupuan nung previous ombudsman na si Martirez. yung I remember. yan Oh, na totoo. Ang halimbawa galing, ah. opisyal ka, Hmm. tapos halimbawa opisyal Unexplained ka sa gobyerno poverty. tapos Nakakatawa 'no, Bro, pero totoo 'yan. Parang kahit yeah, sino 'di ba? tanungin Pilipino 'pag senador ka 'no, "Bakit ito lang, isang bahay mo lang, isang sasakyan mo lang, 'di ba dapat mayaman." Lalo na Mhm. Actually, Prof, dagdag ko na rin. Remember last year, naging malaking issue yung, alam naman po natin yung, partner ni, yung asawa po ni, Senate President Chis Escudero, si Heart Evangelista, na nagpo-post po siya oo, ng magagarang gamit niya, nasa France siya. Lahat ng tao nagtataka. Ta's parang nung pumutok po yung issue kay Cheese about dito sa flood control, parang karamihan ng mga tao sinasabi, diyan pala napunta, yung paggawa ng mm, bridge. Kumbaga yeah, nagkakaroon ng sentiment na gano'n. Prof, ito na nagsisimula na yung mga cases na ginagawa ni ombudsman dito sa mga connected sa flood control, project. Do you think there is an effect sa mga previous na mga nakaupo na maaring connected dito at saka yung mga current na nakaupo mga public official, knowing na parang every year naman ata at every administration may kinakasuhan, hindi na ho natatapos? Prof, at, Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.